Samantala, pumalo na sa halos 800,000 ang nagparehistro simula ng buksan ng COMELEC ang voter registration noong October 20. Inaasahan naman ng ahensya na maaabot nila ang target na 2 milyong registered voters bago matapos ang May 18, 2026 deadline. Si Bien Manalo sa detalye. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Commission on Elections o COMELEC sa iba't ibang mall sa Pilipinas para sa voter registration. Umaasa ang COMELEC na hindi lang sa botohan sila sasamahan ng mga mall, kundi maging sa buong registration. Sa ngayon kasi, aabot sa mahigit 50 mall ang nakipag-tie up na sa COMELEC at inaasahan nila na aabot pa ito sa mahigit 100 bago sumapit ang 2028 national and local elections. Marami na rin anilang mall ang nais na muling makipagkulab sa kanila. Sa tala ng COMELEC, aabot na sa halos 800,000 botante ang nagparehistro na simula ng buksan ng ahensya ang voter registration noong October 20. Inaasahan naman ng ahensya na maaabot nila ang 2 milyong karagdagang registered voters bago matapos ang deadline sa May 18 sa susunod na taon. Basta dapat yung malls ay hindi connected sa isang politiko kasi otherwise bawal yon and hindi pa pwede makipag-transact o negotiate ang Commission on Elections. Samantala, inihahanda na ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC ang show cause orders para sa mga kandidatong nakatanggap umano ng donasyon sa kanilang kampanya mula sa mga contractors na may kontrata sa gobyerno. Sa tala ng COMELEC, 27 contractors mula sa 47 ang mayroong show cause orders, habang 26 naman sa kanila ang wala umanong anumang kontrata sa gobyerno ayon sa Department of Public Works and Highways. Regardless whether they are in the top 15 or nasa lampas ng top 15, so long as contractors sila na nagbigay ng suporta, tulong sa isang political party, sa isang kandidato, anuman, national man o local, ay bibigyan namin ng show cause order, pagpapaliwanagin, at kung makita namin na talagang may basihan, sasampahan namin ng formal na kasong kriminal. Ayon naman kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, hindi sila makakapagsagawa ng automated Bangsamoro parliamentary election kung wala pa ring districting law sa lugar. Sabi pa ni Garcia, maaring muling maudlot ang botohan o posibleng magsagawa ng manual na halalan sakaling hindi pa rin ito kumpleto bago sumapit ang March 30. Iyon kasing calendar of activities na nilabas namin ay bilang pagtalima at pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema na dapat magkakaroon ng eleksyon more or less hindi lalampas ng March 31. Yun ay nilabas namin nang alam natin na wala pang districting law. Ina-anticipate lang natin baka sakali magkakaroon ng districting law. Kasi pag bigla nagkaroon ng batas, tapos wala kaming hinanda na mismong calendar of activities, kami naman po ang kakapusin at magkakaproblema sa mga umiiral nating batas at mga patakaran. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.